Hi guys, good morning! So today ang topic natin is about NFP or non-farm payroll. Most definitely, yung mga tao makaka-relate dito would be the people na nag-participate sa NFP yesterday. So we had our NFP briefing care of XS. So ang speaker natin last night was si Coach Carl. Nagbigay pa siya ng cheat sheet, di ba? So kumbaga pag tinignan niyo yung cheat sheet na yun, alam niyo na yung magiging direction ng market. Once na nakakuha kayo ng mga data like yung actual, previous, and yung forecast. So, we are on our 30th ng ating daily vlog. And I'm just really happy because yesterday, we were able to generate and secure 380 pips. And ngayon, ano nga ba ang NFP? NFP stands for Non-Farm Payroll. It is an economic indicator released by the US Bureau of Labor Statistics. So, dito kumbaga sinusukat yung change ng number na employed sa US. Pero i-exclude dito yung mga farmers, mga government employees, private household employees, din nyo kasama, pati yung mga non-profit workers since hindi naman ganun ka-significant yung number sila. So, ini-exclude na sila dito. Bakit sobrang big deal nito? Most traders kasi they watch this very closely kasi it reflects the health of the US labor market. Malaki kasi ang impluwensya nito sa US dollar, sa gold, at saka sa mga stocks indices. Ang labor market kasi is actually the backbone of the economy. When more people are employed, they earn salaries. Siyempre, if they have salaries, they spend more. And siyempre, yung mga business mag-grow. Kasi dumadami yung mga consumers nila. So, yung buong ekonomiya, mas lumalakas siya. Kaya kapag onti yung mga employed, opposite yung nangyayari. Kasi walang pera yung mga tao, wala silang salary, wala silang panggastos. So, humihina din yung mga negosyo kasi wala silang consumer. Another is yung Fed, yung Federal Reserve. So, since recently, di ba, nakarinig tayo kay Jerome Powell na may potential na mag-cut sila ng rate. So, etong Fed, ang deciding factor nila most of the time is yung NFP, yung data niyan. Kasi the Fed uses the data, the NFP data, to decide whether to rise or to cut interest rate. Siyempre, kapag strong yung NFP, yung economy is very hot, then there's a high chance na yung Fed will raise the interest rate para mas strengthen yung US dollar. Kapag naman weak yung NFP and nag-slow down yung ekonomiya, then yung Fed, magka-cut sila ng rate, eventually, mag-weaken yung US dollar, but masusuportahan yung growth ng ekonomiya. So, in short, yung NFP can actually shake all major assets in just one release. Kaya kagabi, grabe. Sa gold, parang umabot ng 300 pips ata yung ginalaw niya. Actually, ito yung floating natin from yesterday. Ayan, meron tayong floating na $1,635. So, hindi ko na-close to kasi ang bias ko naman is gold. So, I'm looking forward for the rate cut this coming September 17. So, mapapansin nyo, itong mahabang week na to, this one, ito yung naging epekto nung NFP kagabi. Ayan, NFP kagabi. And the thing is, hindi nga na, kumbaga, binalikan yung mga FVG sa ilalim, and nagtuloy-tuloy na siya umakyat, diba? And if we are checking the higher time frame, kung bababa man yan, dito lang yan. Either somewhere here, sa 3574, or here, sa M820 natin, which is 3553. And so far, itong account na to, winidrawan na natin ng 1.5 just to secure na nag-ROI na tayo. It's $500 na lang actually. ROI na talaga tayo dito sa account na to. Kasi ang total deposit lang naman natin dito is $2,000. And ang aking pinaka-ultimate goal on my second month is to, makapag-withdraw na at makapag-ROI na sa account na to. So for now, hindi ko pa wini-withdraw yung 500 kasi meron tayong floating dito. I just wanted to secure this. Making sure na healthy yung ating free margin. And then, itong isa account ko, actually, pinakita ko nga ito sa community. Ito ako na to, nag-deposit lang ako ng $85 dito. Kasi I'm just gonna be checking this kung ano ba yung spread niya. Kung okay ba, mababa ba, mataas. So ngayon, ginamit ko siya to actually trade and challenge myself na kaya ko i-flip to. So ngayon, yung $85 na yun, right now, 1,087 na yung floating niya. So makikita nyo na, ayan nga, $85 lang yung balance natin, pero we were able to flip this to over 1,000% dun guys, diba? So, yan. So, ibig sabihin, this account only shows na hindi mo talaga kailangan ng malaking kapital. As long as you understand the market, as long as you know exactly what you're doing, you understand the fundamentals and technicals, then most of definitely, yung $100 mo could actually get flipped and kaya mo siyang palaguin to $1,000, $2,000, $3,000, $5,000. Basta the goal is to protect your capital. And at the end of the day, syempre, iba rin yung psychology ko sa mababang kapital. Syempre, most likely, medyo yung attachment ko sa capital na yan is mas onte. So, imagine niyo if ganun din yung approach nyo dun sa mga accounts nyo. Like, parang $100 lang siya and wala kang pake kasi yung attachment mo with them na parang, okay, kahit mawala yan, sige.
So, mas nakakapag-analyze ka na maayos kasi lesser yung emotions mo, lesser yung attachment mo sa money. So, dapat ganun din yung level ng psychology nyo dun sa mga kapital nyo. Kasi say for example, nag-trade ka, tapos yung trade mo is kakabaka-baka dahil nga yung kapital mo hindi mo afford mawala. Then most definitely, yung trading psychology mo is affected and then hindi ka nakakapag-trade ng maayos. Ang nangyayari is mas lalo ka pa nagkakaroon ng losses. So, try nyo muna mag-deposit ng maliit. Say for example, $100. And then, i-feel nyo exactly ano ba yung feeling kapag yung pera is wala kang attachment doon. So, dapat ganun exactly yung ma-feel mo. Kahit maglagay ka ng $2,000, $5,000, dapat same exact feeling yung maramdaman mo doon sa $100 saka $2,000. Kasi yun yung dapat na feeling mo. Yun yung dapat na state ng iyong trading psychology. So ngayon, sa mga nag-trade ng NFP, mostly hindi naman talaga, syempre, recommended ng mga traders na mag-trade ka during the high-impact news. Pero meron kasi talaga mga adrenaline junkie, di ba? Gusto nila yung pakiramdam na, whoo, gano'n, di ba? So, yun. Syempre, kung gusto nyo mag-trade during NFP, why not, di ba? Kasi meron tayong mga tinatawag na mga news trader. Yan, di ba? So, pwede nyo rin gawin yan. Para mag-aabang lang kayo ng mga news, doon lang kayo mag-trade. Pero syempre, yung stress level naman nun, di ba? So, now silipin natin yung nangyari sa NFP. Ano ba yung mga naging resulta niya? So, most of the time, ito, yung mga releases ito sabay-sabay, okay? Merong releases ng average hourly earnings, non-farm payroll, and yung unemployment rate. So, kailangan nyo rin tignan tong actually tong tatlo na to. Hindi lang kung ano yung release dito or release dito sa NFP. Dapat i-consider nyo rin tong tatlo na to. So, as you can see, ang naging resulta ng ating NFP, ayan, sabi dito, supposedly, yung non-farm payroll previously was 79K, pero ang forecast was 75K, which is actually bababa. O onti daw yung magkakaroon ng trabaho. Pero the actually, ayan, 22K. So, mas mababa pa. So, ibig sabihin, mas marami pa ang walang trabaho. Dito naman sa unemployment rate, ayan, neutral, same lang naman ang forecast and actual. Same here sa ating average average hourly earnings, which is yung diadagdag sa sahod nila. So, significantly, ito yung naka-apekto dun sa pag-akyat sa gold. Kasi syempre, kapag umuonte ang nagkakaroon ng bagong trabaho, then definitely it's not good for US dollar. So, since it's not good for US dollar, and inversely correlated ang gold sa US dollar, then definitely, pabagsak US dollar, paakyat yung gold. That is why nagkaroon ng sudden spike during NFP news sa gold, diba? Imagine niyo if you only know this kind of data and how to read this, how to interpret this, then definitely you can make money by just knowing how to properly trade during NFP news. So, ayun lang guys. I hope marami kayo natutunan today. And sana marami rin pumaldo. Siyempre sa community ko maraming pumaldo. Almost 400 pips din kami kahapon na aming community. And I'm really grateful na sobrang appreciative naman ng ating team. I think dun sa campus nag-trade din sila dun. So, ayun lang guys. I'm really happy makatulong sa inyo. Don't forget to join our community. Pasok lang kayo sa Telegram natin. And if you wanted to learn more about trading, we have an academy wherein we teach people on how to enter financial market. So we do have face-to-face classes, online classes, weekends, weekdays. And syempre, magagaling ang ating mga coaches, mga seasoned traders talaga. So yun lang guys, good luck and happy weekend.